Really did it. Yes, bro, it's very dangerous. Why would I want that? At dito natin makikita kung paano nagbago si Ibarra at naging Kian! Ano yan? Tulog? Hindi po. Pakiulit nga ng sinabi ko. Si Ivana? Anong Ivana? Ivana Alawi? Alam nyo, napagdaanan din namin yan. Kahit anong kurso sa kolehiyo kayo papasok, pag-aaralan nyo talaga yan. Sige na, ipagpatuloy natin ang nobela sa pahina 378, kabanata 14 hanggang 17. Elias! Ginong Ibarra, kailangan na natin umalis dito. Papalit tayo ng damit. Bakit? Para malino sila. Para pag nakita ako, akala nila ako si Ibarra. Baka naman ikay mapahama. Wala na tayong oras. Kailangan na natin umalis. Vaminos Rapidos! Habulin yung dalawang yan! Andito na sila! Bilisan natin Ginoong Ibarra. Nandun sila! Pumakas sa bangka! Tara! Tulak na natin to, Ginoong Ibarra. Sumakay ka na. Magtago ka sa ilalim para hindi ka nila makita. Paano ka, Elias? Magdala sa akin, kaya mo sa sarili mo. Basta wag kang lalabas. Nga ka, Elias. Mga kwento sa Vapor Tabo. Naglalakbay ang isang vapor tabo sa kababaan ng Ilog Pasig mula Maynila patungong Laguna. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang itaas ng vapor kung saan nakasakay ang mga mahalagang tao sa lipunan tulad ni Don Custodio, Kapitan, Benzaib, isang manunulat, Simon, isang maangalahas, at ang mga prailing sina Padre Salvi, Padre Florentino at iba pa. Samantala, sa ibabang bahagi naman ng vapor matatagpuan ang mga Intsik at Indio na nagsisiksikan dahil sa dami ng pasahero. Ang hatian ng sasakyan ay sumasalamin sa uri ng tao at kapangyarihang umiira sa sistema ng lipunan. Ay, napakaraming alamat itong Ilog Pasig. May kalungkutan, may kasiyahan. Halos lahat alam ko eh. Pero mas mabuting ikwento ko lang ang masaya. Mukhang may nais kang ipahiwatig sa salitang malungkot, Kapitan. Ano ba ang nangyari? Matalas ang iyong pandinig. Sa totoo lang, nang marinig ko ang pangalan ng ilog, naalala ko ang kwento ni Juan Crisosmo Ibarra. Ibarra, parang narinig ko ang pangalan na yan. Anong nangyari sa kanya? Senyor Simon, ika'y namumutla. Mahirap ba ang paglalakbay na ito para sa'yo? Ayos lang ako, Padre Florentino.
huwag na natin pausapan ang hirap ng biyahe. Pakinggan natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay anak ni Rafael Ibarra. Siya ay nag-aaral sa Europa. Pagbalik niya, natuklasan niya ang kanyang ama na namatay. Hinabol siya ng mga kawal. Kaya tumalon siya sa ilog at binaril. Lumipas na ang 13 taon, yun lamang ang alam ko. Ang tanging tiyak ay namatay si Ibarra dito sa ilog na to. Maaari kong tapusin ang kwento. Kaibigan ko ang nag-ampon kay Maria Clara. Sa kanya ko nalaman ang buong istorya. Kung totoong mahal mo ako, tulad ng sinabi mo, hindi mo ako hahayaan magpakasal kay Linyares sapagkat hindi ko siya mahal at hindi ko siya mamahalin. Maria Clara, gusto ko mapakasal ka kay Linares para sa iyong kinabukasan. Kaya namin ni Ibarra lagpasan kahit anong problema basta't magkasama kami. Ngunit ngayon wala na siya, patay na siya. Ano maaari kong gawin? Hindi ko naman siya kayang buhayin muli. Hindi nga, pero kaya mo akong tulungan makalimutan siya sa pagpasok sa akin sa kumbento. Hindi ako papayag na ikaw ay maging isang madre. Dalawa lang ang aking pinagpipilian. Mamatay o pumasok ng kumbento. Mamili ka sa dalawa. Walang nagawa si Padre Damaso, kundi ito pa rin ang hiling ng dalaga na pumasok sa kumbento. Kay gandang kwentong pag-ibig, ngunit nasa na ba siya na yun? Saan pa ba kung hindi sa kumbento? Hay nako, kay bala ang takbo ng kubyeta. Magbabaw siguro dito ang ilog. Kung sa bagay, wala naman matinong lawa dito sa Pilipinas. Walang tayong magagawa, Doña Victorina. Ayaw ko sanang kontrahin ang iyong sinabi. Ginoo, ngunit ang mababaw na ilog ay may solusyon. Kung tayo ay magpukay ng panibagong lugusan, Ano ang magagawa noon, Senyor Simon? mapapabilis natin ang ating paglalakbay at wala nang mababaw na ilog na magiging hadlang. Sa aking palagay, hindi ako sang-ayon sa inyong mungkahi, Senyor Simon. Maraming pera ang kakailangan natin para dyan. At saan naman tayo kukuha ng maraming pundo? Hindi natin kailangan gumastos. Ipagawa natin ito sa mga bilanggo. Nang sa gayon, wala tayong kailangan gastusin. Hindi sapat ang ating mga bilanggo. At kung sila ang gagamitin natin, ay tiyak na magkaroon ng gulo. Hindi ako naniniwala. Nag-alsa ba ang bayan ng Ehipto? Nag-alsa ba ang mga bilanggong Hudyo labang kay Titus? Akala ko ba'y maalam ka sa kasasayan? Hindi tayo mga Ehipto at Hudyo. Hay nako, wala kang kwentang kausap. Hindi ka marunong umintindi. Kaya natin ipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila, Kapitan Basilio. Paano mo nasabi yan? Binigyan namin si Padre Irene ng kabayo bilang regalo. At nangako siya na makipagkita siya kay Kapitan General. Hindi ko labis maintindihan kung bakit niyo pinipilit ang Akademya ng Wikang Kastila. Sa panahon ko, pinag-aaralan ko ay Latin at hindi Wikang Kastila. Si Kapitan Basilio talaga, makaluma. Hindi mo pinapalagaan ang modernasyon. Ganyan naman ang mga lahat na may edad. Nga pala, ano sabi ni Padre Florentino sa inyo ni Paulita? Payag naman siya, sa totoo lang. Palagi naman ako sinasabi tungkol sa kasal. Yung hindi lang maganda masasabi kay Paulita ay kanyang tiya, si Doña Victorina. Oo nga eh. Nais niya ba na hanapin mo ang kanyang asawa? Oo, kung hindi maaaring mawala sa akin ang pinakamamahal. Pero, sa totoo lang, si Don Tribrosio ay nagtatago kasama ng aking tiyo. Oh, Senyor Simon! Isagani, ito nga pala si Simon, ang mga alahas. Huwag sana masugat ang iyong damdaming, Ginoong Isagani. Pero totoo ba na napakahirap ng iyong probinsya na hindi man lang makabili ng alahas sa akin? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan sa buhay.
Ayun yung dahilan kung bakit hindi kami nabili. Tingin ko dapat tayo uminom ng alak para sa pagunlad ng iyong probensya. Salamat, senyor. Ngunit hindi ako uminom ng alak. Sagani, Ha? ayaw mo ba sa kanya? Hindi ko alam, Basilio, pero sa oras nakita ko siya, mabigat yung pakiramdam ko. Dapat tayo lumayo sa kanya. Malakas siya. At ang kanang kamay ng general. Talaga? Oo, ayon iyon sa sinasabi ng kanyang mga kaaway at kaibigan. Nakita niya kaya si Kapitan Tiago? Oo, siyang kasama niya kanina. Kaya siya pinaghinalaan. Hindi ako papayag. Magpapaalila ka. Ayoko din, Lolo, kaso ito lang tanging paraan upang makabayad tayo kay tatay. Bakit hindi mo lang ibenta ang lope binigay sa'yo ni Basilio? Hindi ko kaya gawin yon. Magpapalipin ako kaysa ibigay kong lakit nito. Kahabag-habag si Tales, nawala ang lupa, pamilya, at ngayon, apo, nagpapailipin ka pa? O aking ko, huwag mo masyadong dandamin to. Ginagawa ko lang para sa kapakanan ng aking ama. Napakabuting mo anak. Diyan ka lang sa kinatatayuan mo kung ayaw mong makatay. Kung naalala niyo, senyor, nagkita tayo sa lugar na to noon. Dito, kilala mo ako? Lahat ng tao naniniwala na patay ka na. Senyor Ibarra. Basilio, manatili ang lihim. Kung hindi, maaari ikamatay natin. Senyor, hindi kita pagtataksil. Ang lihim mo'y ligtas sa akin. Iyan ang nais kong marinig. Parehas tayong may tinanakit sa bulo sa lipunan ito. Nabaliin namin, pinatay kapatid mo. Umalis ako para yumaman at magkakihanti. Parehas tayong nais ng justisya. Magtulungan tayo. Pero mag-isa ka lang. Malakas ang gobyerno. Paano may pagiganti sarili mo? Naglakbay ako upang yumaman. Nasaksihan ko ang yaman, kapangyarihan at pag-auuso nila. Minsan, nakisama pa ako. Bakit? Ang mga naaapi ay sasama sa atin sa araw ng pagbubuko. Sa tamang panahon, maaasahan ko ba ang iyong tulong? Isang karangalan. Ngunit, kailangan kong tumanggi. Senyor, gusto kong maging doktor. Bago mo gamutin ang tao, gamutin mo ang bayan. Kayo mo bang ikot din at sinabi ng iyong kinakapatid? Matagal na silang patay, senyor. Kung sasama pa ba ako sa iyo, mabubuhay pa ba sila? Paano ang iyong bayan? Ahayaan mo na lang silang mag-usap? Dahil sa iyo, nagsikap akong mag-aral. Naniniwala akong katarungan ang daan sa kalayaan. Ang katarungan ay magagamit lamang sa isang madugang laban. Tayo may magkakaibang pananaw, senyor. Iginagalang ko ang pasya mo, Basilio. Hindi na kita pipilitin. Pero kung magbago ang isip mo, hanapin mo ako. Ang aking bahay ay bukas para sa inyo, Senyor Simon. Maraming salamat, Kabesan Tales. Ang aking plano ay magpatuloy papuntang San Diego. Sa tingin mo ang aking revolver ba ay sapat sa Guardia Civil? Hindi ako sigurado, Senyor. Sa halip, ang kanilang mga revolver ay mga malalakas. Tamang ngit ang aking revolver ay kaya sila tanunin. Nakita mo bang punong iyon? Kahanga-hanga. Ang iyong revolver ay napakalakas at simple. Pa itong revolver sa ibang bansa, Kabesan Tales. Kung meron kang nagustuhan sila, huwag kang magpahalata dahil tataasan ni Simon ang presyo. Matalas ang pag-iisip niya pagdating sa negosyo.
Ito ang unang pagkakataon na ipapakita ko itong mga posesas na ito sa buong mundo. Ang kayaman ay maaari ikasira mo ginang sinang isang dato. Dito malaking persyento ng ating bayan ay mauuwi luhaan. Tama si Senyor Simon. Tama, ang kayamanan ay maaaring maging dahilan ng masasamang bagay sa buhay. Ako rin ay kumamili ng alakas pati panulit. Mayroon ba kayo may aalok sa akin? Wala akong may alok sa inyo, Senyor Simon. Sa halip lahat ng mga alas ko ay ibinenta ng anak ko. Halika, Kabesang Talas. Mayroon itinira si Julie ang locket na binigay sa kanya ni Basilio. Ang locket ni Julie. Sa totoo lang, mas pinili niya na magpaalila kaysa mawalan siya sa locket ni Maria Clara. Maria Clara, Oo, Senyor Simon. paano nagpasa kamay ni Basilio ang locket na yon? Ang kwento ay ibinigay ni Maria Clara sa isang taong na may ketong dahil sa awa. At yung taong yun ay ginamot ni Basilio at ginamit niya yung locket para makabayad siya. Kabesan Talis, hindi ko man nakikita ang locket. Ngunit gusto ko na siyang bilhin sa halagang 500. 500? Pinakailangan ko munang kausapin ang aking anak, Senior Simon. Babalik ako bago dumili. Ako'y maghihintay, Kabesan Talis. Nasaan ang aking revolver? Ha? Ano to yung isang sulat-ulat kay Kabesan Talis? Kung tatanggapin mong hinihiling ko, palagahan ko ito. Kung alam ko lang na hindi uunlad ang aking pera, hindi ko na lang sana sumugal. Hindi pa ba sapat na nagpaalila siya sa'yo? Oo, kulang pa. Huwag kayo mag-alala. Babayaran ko lahat para matubos si Julie. Sige, akin na yung pera. Malaya ka na, Julie. Salamat, Basilio. Pero, saan kami titira? Dito, wala nang problema. Salamat. Kailangan ko makita si Nono. Nono, may tumulong sa atin. Para sa inyo to, babalik ako bukas. Maghihintay ako sa iyo. Lagpasan ang plano para sa paralan. Masyadong siya matrabaho. Ano pa? Hinihiling ng mga estudyante ang Akademya ng Wikang Kastila. Ano na naman kaibangan yan? Dapat hindi yan payagan. Kapag natuto sila, palagi na tayong kukontrahin. Inala ko may mas malalim na dahil lang ang panukalan nito. Ang mga Indio dapat lang manatiling mangmang. Bueno, si Don Custodio na ang magpapasya. Bukas na ulit tayo mag-uusap muli. Katagal na lang, dumating si Huli. Nagmamakaawa, palayain ang kanyang lolo. Palayain mo na. Ayaw kong sabihin na wala akong puso. Nasaan si Makaray? Magdiwang kayo, pinag-uusapan ng ating panukala. Si Don Custodio na ang magpapasya. Siya ang may hawak ng ating kapalaran. Pakausapin ko si Ginong Pasta. Kung hindi siya papayag, pues, may ibang paraan tayo. Marunong ka ng Kastila. Bakit kailangan pa ng pahalan? Hindi ako para sa sarili, kundi para sa siya. Balang araw, maintindihan mo rin pananaw ko. May utang ka pang 9K. Ibababa ko sa 7K. Kapilit ng isang bapor. Ano iyon? Itago ang aking mga armas ngayong gabi. May resulta na ba, Makaray? Oo, pero hindi pa tagumpay. Plano ng mga praile ang korporasyon upang kontrolin ito. Walang kasiguraduhan sa mundong ito. Basilio, nagsisimula na ang himagsika. Sasali ka ba? Wala akong balak makisali. Itakas mo si Maria Clara sa argumento. Huli na. Patay na siya. Hindi! Nabuhay ako para sa kanya. Ano pang saysay ng lahat?
papasok sa linggo. Nakabilanggo si Basilio! Anong gagawin ko? Puntahan natin si Padre Camora. Siya lang makatulong sa kanya. Makasalanan! Makasalanan! Malapit ng kasal. Kay Sigani at Paulita? Hindi! Kay Juanito Pelaez! Paulita, totoo ba? Mahal ko? Sagutin mo ako. Totoo ba ang mga bali-balita ikakasal sa iba? At kay Juanito pa talaga? Patawarin mo ako, Isagani. Hindi ko na isasaktan ka. Ngunit, ginawa mo na. Paulita, tumingin ka sa akin mga mata. Walang katotohanan ang iyong, hindi ba? Hindi ka magpapakasal, hindi ba? Tayo magpapakasal sa tamang panahon, hindi ba? Patawad, Isagani. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Paulita! 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 Akala ko sa akin ka masaya. Pero sabi mo na nga sa akin. Isagani, ayoko na. Hindi na kita mahal. Nakakapagod kang mahalin. Nagpakasal ako kay Juanito dahil iyon ang makabubuti para sa akin. Maibibigay niya ang lahat. Hindi, Paulita. Hindi ako papayag. Makinig ka sa akin. Hindi, Isagani. Ikaw ang makinig sa akin. Intindi mo naman ako. Ito ang totoo. Kapag pinili kita, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Wala akong magandang kinabukasan sa piling mo. Paulita, aking sinta. Sabihin mo anong dapat kong gawin para manatili ka sa akin. Gagawin ang lahat. Mapatunayan kung lamang sarili maging pag-ibig para sa iyo. Sabihin mo, tatawirin kung anumang bundok, lalungin, anumang dagat, at maging ang mga bituin ay aking susukitin. Huwag ka lang mawala sa akin. Isagani, hindi sapat ang pag-ibig na kaya mong ibigay para mabuhay tayo. Hindi ako mapapakain sa pag-ibig na tinatawag mo. Ipagpatuloy mo na lang ang mga pangarap mo. Ayaw ko na sa'yo. Pero ikaw yung pangarap ko. Senyor Simon, gusto ko magiganti. Ano ka namang sumali? Oo. May plano na ako. Nitroglycerin? Tama. At malapit nang sumabog ang lahat. Sa loob ng isang oras, sasabog ito. Ang lampara, napakaganda. Bakit ka nandito, Isagani? Paalam, Paulita. Sinira nila ang aking paghihiganti. Nasaan siya?
Bitawan niyo ako! Magsabi ko! Bitawan niyo ako!